Gabay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Isang mapagpalang araw at malugod na pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Pilipinas! Welcome po sa ating pong unang bahagi ng ating pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Narito muli ang inyo pong abang lingkod, Jolly Mahusay Tupas, na inyo pong makakasama sa loob po ng isang oras na atin pong balitaan, atin pong talakayan. Kasama na po ang ating pong mga kumustahan, mga pagbati sa lahat ng ating pong mga viewers and listeners. At sa mga oras nito ngayon po ay araw po ng Lunes, February 10, 2019. Salubungin po natin ng isa pong masigla at masayang araw, ang araw ng Lunes. At sa mga pagkakataong ito, meron na po tayong dalawang kapitapitagang mga businessman at businesswoman from group sa atin pong one of the marketing. At bigyan natin ng pagkakataon upang sila rin po ay bumati. Good morning sa iyo, Sir Eric Reyes. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Eric Reyes. Binabati ko po lahat ng napakagandang umaga. Yes, ayan po ang tinig ni Sir Eric Reyes. At kasama rin po niya si Mama Shoni Ventura. Mama Shoni, bumati ka? Magandang umaga po. Ako po si Shoni Ventura. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan po. Okay, tuloy-tuloy po tayo. At syempre sa atin pong pagpapatuloy ay doon po sa ating po mga nakaabang at nakamonitor sa atin pong programang Ispay ng Bayan. At dyan po, bago po tayo mag-program, meron pong tumawag sa atin from Kalibo, Aklan. Isa pong opisyal din ng PNP at kasama po natin dyan si Leo. At sila po ay nakamonitor sa atin sa oras nito dyan sa Aklan, Kalibo, Aklan. At syempre bago po natin bigyan ng pagpapahalaga ang lahat ng ating po mga naihandang programa ngayon pong umaga, batiin ko muna at pasalamatan ko ang atin pong Chief of Police ng bayan po ng Rodriguez Rizal. Siya po ay abangan po natin mga maya-maya. Meron po tayong personal na pakikipag-ugnayan, panayam sa lahat ng magagandang accomplishment ng atin pong COP ng bayan po ng Rodriguez Rizal. Good morning sa lahat ng ating pong mga mamamahayag at sa lalawigan ng Rizal at hindi lamang buong Pilipinas. Yan, good morning po sa inyo. At kasama na po ang mga bayani po nating mga kababayang OFW saan man po panig ng bansa. Kayo po ay naroon sa araw na ito. Good morning po sa inyo. Ayan na, Sir Eric, bago po natin tayo dumako sa atin pong mga talakayan ngayon pong umaga, tayo muna po ay bigyan po natin ng halaga ang salita ng Diyos. Dahil ito pong programa po natin ay unang-una pong pinahalagan po natin yung atin pong pagmamahal sa Diyos. Una ang Diyos sa atin pong sambayan ng Pilipino. At pangalawa, yung kalusugan ay dapat pahalagahan. At kasama rin po dito ang pagtatanggol at pagsang-ayon sa mga programa ng atin pong pamalang bayan. Kasama po ang atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pag-ngangalaga ng atin pong inang kalikasan. Okay, ngayon pong umaga atin pong tunghayan mga kaibigan.
Siyempre po, ako po ang inyo pong lingkod, Charlie Mahusay Tupas. Na kung kayo po ay nariyan at nakatutok na po sa atin pong programa, inyo pong buksan ang inyo pong mga salita ng Diyos, ang inyo pong mga Bible, personal Bible. Ito pong sinasabi po dito sa atin pong tinapay ng buhay, words of the day, ang 1 Peter 5:7, ang unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 7. Tagalog na Tagalog. Ito pa yung sinasabi rito, Sir Eric at Ma'am Shoni. Ang sabi po dito sa verse natin pong babasahin, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Yun po ang atin pong tinapay ng buhay natin pong pagsasaluhan ngayon pong umaga. Word of the day na hindi po nasisira, nasasayang, napapanis. Lahat ng ating pong mga opisyal ng gobyerno, ng ating pong pamalambayan, maging yung mga private sector, mga businessman, ito po ay napakahalaga po sa atin. Ano po ba yung mga nakapaligid sa atin sa araw-araw? Pagising lamang po natin ng umaga, tumingin ka sa kaliwat, kanan at harap, likod. Ang daming mga problema. Minsan apektado tayo, lalong-lalo na sa mga balita. Merong mga masasamang balita, merong magagandang balita. Pero sa mga panahong ito, lalong-lalo kapag pag-inusapan po natin ang novel coronavirus, ang mga tao po ay nagugulumihanan. Minsan ayaw na po nilang lumabas ng bahay. Sila po ay nag-aalala, baka sila po ay mahawa. Kaya po, ano ba yung mga alalahanin ninyo sa inyo pong buhay? Yung pong mga worries. Kayo po ba ay problema? May problema ba kayo sa inyong pong hanap buhay, sa inyong pong trabaho, sa inyong pong pamilya, sa inyong mga anak? Sa inyong pong mga bossing? Ano pa ba? Ano ba yung mga ninyo ngayon? Mga alalahanin natin. Ang sabi po rito, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating pong mga alalahanin, at siya po ang magmamalasakit sa atin upang iayos ang lahat ng mga gawain natin sa araw-araw. Tama po ba yan, Sir Eric? Tama po yan, Sir Jolly. Yes, Ma'am Shoni, ano po masasabi mo patungkol po dito sa atin pong pinag-uusapang word of the day? Opo, tama po. Lahat po ng bagay, sa Diyos tayo magtiwala, kahit anong mangyari. Yes, yun po ang pinakamagandang salita na gusto ko pong marinig kay Ma'am Shoni. Sa Diyos po tayo magtiwala. Kahit ano pong mangyari, basta sa Diyos po natin ipasakamay ang lahat ng ating pong mga alalahanin. Hindi po tayo mabibigo. Minsan tayo po ay nabibigo sa ating pong kapwa-tao. Pero ang Diyos kapag nangako, hindi po mapapako magpakailanman. Wow, napakaganda po ng ating pong umaga. Ngayon pong araw po ng Lunes, alam ko pong ang mga opisyal po natin ng gobyerno ay maaga pong gumising, lalong-lalo na po magpapalag ceremony. Manunumpa sa kanila pong mga sumpang tungkulin sa watawat ng Pilipinas, lalong-lalo na pagdating po sa serbisyo publiko. Tama? Tama. Yon, ngayon po. Doon po sa atin po mga viewers, kung saan man po kayo naroon, pakibanggit po ninyong inyong lugar, di kaya meron po kayong mga mensahe, meron kayong mga suggestion, huwisyon, mga sumbong at panawagan. Welcome po. Ito po dito sa atin pong unang bahagi ng atin pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Okay, ngayon pong umaga, bago pa tayo dumako sa atin pong pagbasa doon sa atin pong mga viewers, kasi napakarami po, bigyan muna po natin ng daan ang masipag na hepe, masipag na COP ng atin pong bayan ng Montalban. Walang iba po kundi si nag-iisang talaga namang kaibigan po natin ito. Si Police Lieutenant Colonel Expert Abad Gawiran. Alamin natin ang mga programang ito, lalong-lalo na po dito sa kanyang hinahawakang bayan dyan po sa Montalban, Rizal. At hingi tayo ng update patungkol dito sa mga accomplishment na ginagawa niya, lalong-lalo na po yung pagsawata ng mga masasamang loob, doon po sa mga taong masasama ang loob, at yung po mga hindi tumitigil sa droga, yung mga hindi tumitigil sa paggawa ng mga kasalanan, against criminality and drugs sa bayan po ng Montalban. At hindi lamang po yon, lalong-lalo na po yung security measures na kanyang gagampanin.
kaagipat ang iba't ibang barangay chairman na nasasakupan po ng bayan ng Montalban. Good morning po sa lahat at habang kinokontak po ang atin pong kaibigang Police Colonel or Police Lieutenant Colonel Rexper Abad Gawiran, yung COP po ng Montalban. Good morning muna po sa ating po mga tagapakinig dyan sa lalawigan po ng Region 4A, Calabarzon, sa pangunguna po ni Police Brigadier General Vicente Danao Jr. dyan po sa Region 4A, Calabarzon, yung atin pong Director ng lalawigan ng Rizal. Good morning po sa inyo, maging dyan po sa tanggapan ng PAO Region 4A sa pangunguna po rin po ni Mama Lieutenant Colonel Cietadel Gawiran. Yan, good morning po sa inyo pong lahat, mga tagapakinig po natin dyan sa lalawigan ng Rizal. At kasama na po ang masipag din po nating masipag din pong atin pong Provincial Director sa pangunguna po ni Police Colonel Renato Sanao Alba. Ayan po. Good morning po dyan sa lalawigan ng Rizal. Okay na po at nakontak na po natin si Police Lieutenant Rexper Abad Gawiran. Good morning po, Colonel. Sa pong mapagpalang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Ano po? Ayan po. Hello. Ayan, good morning po. Good morning. Morning po, sir. Magandang umaga po. Ayun po, Colonel, sir, hingi lamang po tayo ng update patungkol po dito sa tuloy-tuloy na programa po ninyo sa pangunguna po natin na ninyo dyan sa bayan po ng Montalban o Rodriguez PNP, lalong-lalo na po dito sa pagsawata ng mga masasamang loob dahil hindi naman po lingid sa inyo na halos every other day meron tayong mga huling gumagamit ng droga dyan po sa lalawigan ng Rizal at isa rin po nga po ako sa nasa nag-inventory ng mga huli po natin ng mga masisipag po nating mga nasa DEU, Drugs Enforcement Unit ng Montalban Rizal. Okay po. Una po, babatiin ko po yung ating mga taga-subaybay at pakinig sa inyong programa. Magandang umaga po sa lahat. Ako po ang nakatalagang heto ng Rodriguez MPS at sa kasalukuyan po, nung buong dito po ay meron po tayong hello? Go ahead po, go ahead. Hello? Go ahead po, live po tayo. Hello? Opo. Malinaw po, malinaw po. Marina po, okay. Pero po tayong doon sa kampanya po natin, po, may conduct doon, 24 operations po. Opo. Nagresulta po ng paghuli natin ng 27 na drug sa iba't ibang barangay na po yan. Mhm. Hello? Opo. Opo. Hepe, Colonel Rexper Abad Gawiran. Sir, subukan nyo nga pong kayo po ang tumawag sa CP ko, sa akin po, sa atin pong contact. Sige po. Napakaganda po ng pag-uusapan po natin ngayon pong umaga dahil sinasummarize po ni Police Lieutenant Colonel Rexper Abad Gawiran lahat ng magagandang accomplishment po sa bayan po ng Montalban. Napakaganda po ito dahil isa po tayo sa mga saksi lalong-lalo na po sa tuloy-tuloy na programa ng atin pong gobyerno sa pangunguna ng atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte against criminality, lalong-lalo na po dito sa pagsugpo ng mga illegal na droga. Abay, talaga naman, napakainam po. Ayan po. Ayan na po, Colonel, na malinaw na po ito. Go ahead po, tuloy po ninyo. Hello po. Ayun. Sige po, tuloy po ninyo. Okay po, tuloy-tuloy po yung ating ating operation paglaban sa illegal na droga dito sa Rodriguez MPS. Opo. Kung katunayan nga po ay kayo po ang inaano namin, tinatap po pagdating po dyan sa inventory, pagproseso ng mga inventory po ng mga huli ng ating mga illegal na droga. Opo. So meron po tayong mga breakthroughs po na gusto ko pong ipagbigay alam sa mga taga-subaybay at taga-pakinig po ninyo na halos po kalimitan po ng nahuli natin ay true po doon sa information received ng ating operation center
o kahit dito sa aking personal na issued number ay yung mga tip po o mga impormasyon na bigay mismo ng mga tao, yung concerned citizen nasa mga barangay. Mhm. So yun po ang pag nagbigay sila ng information ay agad po natin binabalidate yun at pag na-validate po natin yun ay yun nagkakaroon po ng positive yung ating operation at nahuhuli natin yung mga binibigay sa atin ng mga impormasyon po. Talaga namang, congratulations po, Hepe. At yung pamasisipag po natin mga intel na talaga namang yung mata nila ay lagi pong nakatutok doon sa mga taong mapagsamantala sa atin pong bayan. Go ahead, Hepe. Sir, naputol ba? Hepe, andyan ka pa pa? Andyan ka pa? Kernel? Subukan mo nga at tayo ang dadayal. Yan. Ayun po, medyo, yun. Sige, patay na. Ayan po, yun po ang tinig na live natin pong personal na pakikipag-ugnayan, panayam kay Police Lieutenant Colonel Rex Abad Gawiran. At yun po ay pinatunayan naman po ninyo at maging ang inyo pong lingkod dahil isa rin po nga tayo sa mga signatory patungkol po doon sa mga accomplishment ng atin pong bayan ng Montalban sa pangunguna ni Police Lieutenant Rex Abad Gawiran, Colonel Rex Abad Gawiran. So mabuhay po ang kapulisan po natin dyan po sa bayan po ng Montalban. Siguro medyo ang signal po ay hindi po umangkop. Mahirap yung signal. Baka siya po ay nasa loob po ng building. Ano po. Pero ganun pa man, ang mahalaga po ay atin pong nabigyan ng public information ang atin pong mga kababayan dyan sa lalawigan po ng Rizal, lalong-lalo na po dito po sa bayan po ng Montalban, dito po sa ginagawang manhunt operation. Totoo po. Dahil wala po silang humpay, wala po silang tigil sa pagsuyod para po mas lalo pong maging progresibo ang bayan po ng Montalban, lalong-lalo na po pagdating po sa kaligtasan ng ating pong mga kababayan. Okay? At syempre, doon po sa ating pong mga minamahal po nating mga kababayan, dyan po sa bayan po ng Montalban, nais ko lamang pong ipalam po sa inyo, huwag po ninyong biruin ang kapulisan ng bayan ng Montalban. Lalong-lalo na po doon sa mga dayo, yung pong galing po sa iba't ibang lugar, Quezon City, Maynila, at pumupunta ng Montalban para maghasik ng lagim. Abay, wag na po ninyong ituloy dahil may pagkakaalam, ang atin po sa pagkakaalam, meron pong mga nagtitinda ng droga dyan na hindi naman po taga-riyan sa lehitimong taga Montalban. Kaya wag kayong magbiro dahil ako po ay nagsasabi po sa inyo ng totoo. Pag hindi po sementeryo ang bagsak po ninyo, kulungan ng habang buhay ang bagsak po ninyo. Bakit sementeryo? Abay, kapag lumaban po kayo, nakakitaan po kayo ng paglabag sa batas at lalong-lalong kapag kayo po ay lumaban, abay, alang naman sanggalang ang katawan ng ating kapulisan, Sir Eric. Di ba? Dapat talagang kung kay Tatay Digong pa talaga namang hindi na dapat buhayin ng mga ganito. Pero ganun pa man, pinairal po natin yung masasabi natin, disiplina bang tawag dito? Hindi naman, no? Batas lang dapat. Kasi sa mga ganitong tao na walang hanap buhay na matino, kundi maghasik ng lagim sa ating pong mga kababayan. Ayan po, tumatawag uli si Kernel. Ayan po. Ayan po, go ahead, Police Lieutenant Colonel Rex Abad Gawiran. Opo. Ayan po, ituloy po natin yung atin pong pag-uusap tungkol po dito. Dahil nga meron pong tanong, yung pong mga nahuli po natin sa droga,
Yun po ba ay mga dayo lamang po, hindi po taga Montalban? Kasi mayroon po nakuha po tayong information na ito po ay galing din po sa Metro Manila, Quezon City, na dyan po tatanim ng lagim sa bayan ng Montalban. Ayun po, no, base din sa ating datos po na maitala rito, ay kalimitan naman po na dito ay mga dayo po. At alam naman po natin, sa bayan ng Montalban po ay marami po tayong mga relocations. So doon po tayo nakakaroon ng may problema dahil napakadami po ang mga pumapasok dito na mga tinitingnan natin ng pansin ngayon kung paano natin matigil yung pagpasok ng illegal na droga rito sa atin. Opo, marami pong salamat. At si OP, maliban po dito sa paglaban po sa droga at kriminalidad diyan po sa bayan po ng Montalban, hindi lamang po sa buong lalawigan. So ano po pa ang mga programa po ng ating kapulisan ngayon diyan sa bayan po ng Montalban? Tulad ng aking nirelaunch dito, mga bagong assume po ako bilang head rito nung way back 2019, July yung ating pagpapaigting din po doon sa ating kampanya lagan doon sa ating loose firearms or yung plan balik armas natin. Mm-hmm. So sa kabuuan po ng January po, meron po tayong nakapagpa-safety po tayo ng 17 mga baril. Dahil alam naman po natin na yung ating dito sa area natin ay meron po tayong mga insidente ng pagmamas lang na gamit po ay mga baril. So meron po tayong mga mamamayan po dito na responsibling gun owners na nag-set pa safekeeping ng 17 po na baril ngayon lang po. At meron na pong nakapag-renew na 7. So kino-comment ko po yung mga responsible gun owners dito sa Montalban. But patuloy pa rin po yung pangangatok sa mga bahay-bahay dahil para naman po ay nasawata natin at maano natin yung mga hindi lisensyadong baril. Opo. So, Hepe, ano po ba yung mga dapat gawin? Katulad nun yung ating pong mga kababayan na meron pong mga tangan silang baril na wala pong license o di kaya lost firearm. Ano po yung mga tamang proseso para po maisaayos po nila yan? Ay, sa mga bagay na po yan, makipag-ugnayan na lang po kayo sa kung saan area kayo, barangay. Meron po tayo mga compact po. Pwede kayo makipag-ugnayan doon. Sa ganun, ay kung mag-surrender kayo ng baril, hindi lisensyado yung baril ninyo, ay may turnover po yan sa pinaka-police station namin. Nandun po yung natin, Katok PNCO po, na sila po ang bahala na po doon na bigay ng mga requirements sa inyo kung paano nyo po mapapasintahan yung baril ninyo. Habang wala po lisensya, ay kailangan po na i-surrender yan. Opo. Kailangan po nawala po sa pag-iingat ng tao yan kasi they will be subjected for police operations such as serving of search warrants. So magkakaroon po sila ng malaking problema. Hindi lisensyado ng baril nila. Nag-iingat sila ng hindi lisensyadong baril. Opo. So, may tanong po rito sa studio, Hepe, kung yung pong yung personal na tao po, once na nag-surrender po siya ng baril, hindi raw din po sila mapapasama kapag sila po ay nag-surrender ng baril sa atin pong kapulisan. Ibig sabihin, meron kasi mga maiwasan na lalo na pag pinag-interesan po yung magandang klase ng baril. Ayun po, ang gusto lang po nilang marinig at sa ipahayag po ninyo na yung atin pong mga kapulisan ay pwede pong pagkatiwalaan sa mga ganitong bagay. Ayun po, kailangan po natin magtiwala sa inyong kapulisan dahil pag sinurrender niyo po yung baril niyo doon, ay bibigyan po namin kayo ng receiver, claim stub. Nagpapatunay, ako po ang napirma doon, Hepe. Oh, maganda po yun. yun. At aking Katok PNCO, detalyado po yun kung anong klaseng baril, ano po ilang magazine, ilang bala yung sinurrender niyo doon. Ako po ang nakapirma po doon. Kaya hahabulin niyo ako yung baril niyo. Ibig sabihin, hindi po mawawala yung baril ninyo. Ayun po, maliwanag po. Ang nakapangalan po doon ay ako, pumirma doon, napakatunayan na ang yung baril ay naka-safekeeping habang inaayos niyo yung lisensya doon sa Fed.
Opo, maraming salamat po, Hepe, sa inyo pong malinaw na pagtugon, sagot doon sa napakagandang tanong din po. So ngayon, Hepe po, manawagan po kayo, magsalita po kayo sa atin pong mga kababayan, lalong-lalo po kasi napakarami po nating viewers at nakamonitor po ang buong bansa, maging buong mundo, at lalo tigit yung mga kababayan po natin dyan sa lalawigan ng Rizal. Go ahead, sir. Okay, para po sa tagapakinig at tagapanood po sa programa niyo po. Magandang umaga po muli. Ako po ang Hepe ng Rodriguez MPS, Lieutenant Colonel Rex Abad Tuwiran. Patuloy po ang ating kampanya laban sa illegal na droga at yung kampanya natin din sa ating campaign against loose firearms ay tuloy-tuloy po yun. Marami po akong nasabi kanina patungkol po doon ng mga breakthroughs natin na kung saan yung ating mga concerned citizen ay nagte-text sa amin sa issued mobile phone number namin at saka sa aming station. Ay maraming salamat po at kayo po ay malaking tulong at malaking tulong na nagagawa nyo laban sa illegal na droga. Ngayon po, ay nikayat ko po yung iba po ng ating mamamayan na nakikinig at nanonood po na isang simpleng text lang ang iparating niya sa amin at yan po ay tutugunan namin nang sa ganun ay magiging drug-free na po yung ating bayan ng Montalban at pati po yung saan natin sa mga kriminal dito na dumadayo dito sa bayan ng Montalban. Sa pamamagitan po ng ating pinagting na kampanya laban doon sa kampanya ng ating against loose firearms ay malaki po ang may tutulong nyo kung kayo po ay makapagbigay ng impormasyon na may nalalap na may tao na nag-iingat na hindi lisensyadong baril ay atin po yung tutugunan ng Opo, natin yung pamamaslang sa pamamagitan ng paggamit ng baril. Magandang umaga po sa inyo. Ayan po, marami pong salamat sa iyo, si OP, Police Lieutenant Colonel Rex Abad Gawiran. Yan po ang atin pong personal na panayam dyan po sa bayan po ng Montalban. God bless po, mabuhay po kayo, sir. Okay po, likewise po. Maraming salamat din po sa iyo, sir. Magandang umaga po. Ayan po ang atin pong personal na panayam. Mabuhay po ang PNP Rodriguez Rizal o Montalban Rizal. Doon po sa tuloy-tuloy nilang programa. Bay talaga naman, oh. So ngayon po, Sir Eric, ituloy-tuloy na po natin. Ang atin pong oras ay alas 10:26 ng umaga. Ngayon pong araw po ng Lunes, abay talaga namang angkinin po natin ang mga biyayang nakahanda para sa ating lahat. Okay, atin na pong bigyan ng pansin, ha? Sir Eric, yung atin pong mga viewers and listeners sa atin pong programang Ispay ng Bayan. At mamaya-maya po ay magtatalakayan po tayo tungkol sa kalusugan ng isang tao na dapat po natin pahalagahan sa bawat oras. Ano po, lalong-lalo na po ngayong umaga yung topic po natin tungkol po sa kalusugan. Okay? So, unang-una pong batiin natin, Sir Eric. Sa Sir Ma'am Shoni, ikaw na magbasa ng iyong mga viewers natin. Ayan, Sir Eric, sino ba yan? Ano yan? Binabati ko yung mga nanonood at nakikinig, si Sir Jeffrey Dairit, kasama ko sa simbahan, Myra Gatchalian. Okay. Kala niya radio announcer na ako. Oo, wala naman masama. Si Dami natin viewers, ha? Sir Calif Castañeda, si Vicky Bagana, si Ma'am Maria Agnes. Okay. So, Ma'am Shoni? Good morning po. Lapit pa. Para yan. Good morning po. Okay. Binabati ko po si Ma'am Marites. Si Ma'am Marites, yung aming offline sa One Opti Marketing. At si Oli Bataycan. Yun po. Tapos si Babes Domingo. Ariel Ambas. Yun. Binabati ko po kayo dito sa radyo ng Masa. Okay, yan po. Ayan po si Ma'am Shoni, isa po sa mga Optimians. At binabati din po natin maligayang pakikinig, panonood. Jumel Mahusay, good morning po sa inyo. Si Sir Louie Santos from dyan po sa Office of the Municipal Mayor
ng atin pong masipag din Mayor ng Montalban, Rizal. Walang iba kundi si Mayor Tom Dennis Hernandez. Ayan po. At kasama rin pong nanonood si Marife Infante. Good morning po sa inyo. Thank you for watching, for viewing. Sheila Mahusay, Virgilio Lukman, Lozano. Yan po si Sir Bobby Lago. Good morning po sa inyo, Sir Bobby. Kumusta tayo ha? Minsan magkita tayo. At si Reynaldo Tupas. Nasa ano ata ito ngayon? Nasa probinsya. Nasaan ka ba ngayon, pinsan? Si Jab Husayan, good morning po sa inyo. Bobby Lago, morning po sa ating programang Ispay ng Bayan, Matanong Sambayanan. Ayan po, nanonood po sila ngayon. At si Sheila Mahusay, Sir Jolly, pakibati naman ako. Birthday ko ngayon from Ayala. From Sheila May Mahusay, I love you. Anak ko, Steve, Mang Betty Mahusay, Tony Mahusay. Ayun, happy birthday Sheila Mahusay. More birthdays to come. At ang panalangin at pakikisan ng Ispay ng Bayan, maging dito po sa Radyo ng Basa, ay maging malusog po kayo at mapuno po kayo ng biyaya. Yan po, birthday ni Sheila Mahusay. Yan, good morning po sa inyo. JR Miranda, good morning. Danilo Torbeles, Danilo Cantonghos, Sunny Sumbad. Ayan, Clemente, good morning po sa inyo, Sir Sunny Sumbad, Clemente, Danilo Torbeles, Rowena, Cherry Jean, Dilyara, good morning po sa inyo, Jocelyn Senya, Lirino, good morning, dyan sa Kasaglahan, Yamel Martinez, MJ Mahusay, mabuhay po kayo, maayong buntag ka ninyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, yun mga taga Bicol, maaray na aga sa Indogabos. Okay, sa mga kisilay, Ma'am Norly Almoite de las Reyes, good morning po sa inyo, Marie Cris Chotor Amante, Ganicos Crixus Spartacus. Talaga namang ito. Yanis Tasmas Amilado Corazon ni Alma Solotengo Solidada. Ganicos Circus Spartacus. Good morning po sa inyo. Abel Cordero Balansat. Good morning po. Aliana Duenas Rizalde Ibanez. Manisalde guys. Rizalde Ibanez. Talaga naman tol, magkita tayo minsan ha. Yan si Sandy Gabompa. Ay, yan po ang aking pagkakakilala dyan. Musical director yan at magaling sa music. At yun po, nanonood si... Ayan, nauna yan, si Sir Errol Vormeo Sr. Ayan, good morning po sa inyo, Padi. Mga taga Bicol, maray na aga sa Indogabos. Si Sunny Sumbad, Clement, good morning po sa inyo, Marife Tufas, ang atin pong may bahay nasa baba pa ng studio. Program director ng Ispay ng Bayan. Okay, Antonio Taichuan Ordona Senior, good AM. Yan. Good morning po sa inyo, sir. 1211. Yan, good morning po sa inyo from Action Radio Communication. 1411. Okay, Reynaldo Bula, Jolly M. Tupas, patawagin mo. Text-led, RNM. Para sa akin yan, ha? Ayun, sa atin pong ano yan. Okay, doon po sa may mga tanong, yan ba yan, sir? Ma'am, pag may mga tanong, meron po kayong mga gusto pong mensahe, nandito po yung mga text line na hot number o number ng atin pong Radyo ng Masa. Ayan po, na 0939-7177977. At yun po, yung 093686250001. Ayan po. Nandyan si Ma'am Angel Ong. Good morning po sa inyo. Sa inyo pong panonood at pagsama sa atin pong programa. Si Abel Cordero Balansat. Good morning po. At si Pastor Romel Serran. God bless, Sir Jolly. Yan, mabuhay po kayo. At lahat po ng ating pong mga tagapakinig. Tuloy-tuloy po natin, Sir Eric. Dahil nga po sa programa po ng Ispay ng Bayan, bahagi po nito ang pahalaga ng kalusugan. Kaya naman bigyan natin ng pansin. Ano po, daan para mabigyan po natin ng proper information ng ating pong mga kababayan patungkol dito sa lalong-lalo na ito yung novel coronavirus. Mamaya tatalakayin po natin dahil nangangamba yung ating pong mga kababayan. Baka daw sila po mahawa o di kaya sa hangin. Yung paglanghap nila. Kaya yung iba nga dito talagang nagsusuot ng face mask. Di ba? Nagsusuot siya. Tapos ngayon, baka daw wala namang masama na mag-ingat sa katawan. Pero ang tanong ko bilang mga optimians, kasama na ako yun kasi kangina, sa totoo lang, hindi pa po ako nag-almusal. Pagising ko ng umaga, ang ininom ko lang po ay 3 takip ng Opti Juice. At ramdam na ramdam ko po ang lakas, ang aking energy dito po ngayon pong araw po ng Lunes. Ma'am Shoni, ano ba ang nagawa ng Opti sa'yo? Bakit talagang gano'n na lang ang pagmamalaki mo? Ha?
Bago ko po sasagutin yan, babatiin ko muna po si Sir Gab Castillo at si Sir Dudes po. Yung Nanonood aming ba sila upline. ngayon? Yes po. Uli ko na lang po nakita sila. Kaya ngayon ko lang po babatiin. Okay, sige po. Ngayon po, sasagutin ko po yung tanong nyo. Kung bakit po ako na talagang dito kay Ofty. Adik na adik. Yes po, dahil unang-una, nung na-try po namin ang produkto, yung mister ko po, 2010 nang na-mild stroke siya. Halos Okay. nagiging sugi po kami ng hospital. Okay. Pero sa 8 taon po na lagi kami nasa hospital, pero good news po, 2 months lang po. Nagulat po ako, natulungan talaga siya ng produkto at ngayon po nagiging kasama ko na po siya sa paghataw kay Ofty. Ano yung hataw? Ano po yung hataw tinutukoy mo? Patuloy po kami nakakapag-share ng produkto. Okay. Yun po. Ibig sabihin, mula nung maranasan ninyo ang pakinabang ng Ofty sa katawan ng tao ay ito ay tuloy-tuloy na po ninyong i-share sa ating pong mga kababayan. Tama po ba? Yes po. At napakarami din po namin na nakakasalamuha na talagang nagpapasalamat sila dahil kay Ofty po natulungan po sila ng ating product at sila din po ay natulungan na katulad po namin. At buong pamilya po namin natulungan po ng One Ofty Juice. Okay. Okay. Ayan po. Paputulin muna kita. Sir Eric, ano naman po ang may contribute po ninyo, lalong-lalo din po sa patuto ng Ofty na napatunayan po ninyo doon po sa mga personal testimony sa mga nakakaharap na sa salamuhan ninyo sa araw-araw. Go ahead, sir. Sir Jolly, ito po yung aking personal testimony. Actually, nung last December 24, alas 2 po ng madaling araw, yung kapatid ko po mismo, Opo. sumugod po dun sa bahay kasi sobrang sakit ng kanyang tiyan, pati yung tagiliran at saka yung likod. So, sabi niya nagpapadala niya sa ospital kasi nga Okay. it's an emergency case. Umiiyak na siya. Sabi ko, ano ba nangyari? So, hindi rin niya alam, kala niya na food poison siya pero hindi naman pala. So, ang nangyari ganito, since it's emergency, ang ginawa ko po, nagbukas ako ng isang bote ng One Ofty Juice. Okay. Nilagyan ko ng tubig and then pinainom ko po sa kanya. Ipinaubos kong pilit kasi nga sabi ko, it's a first aid for me. This is the first time na talagang nasubukan ko yung ganda ng One Ofty. So ngayon, pagkaubos niya, binigyan ko siya ng tubig. Tapos pinainom ko and then sabi ko, sige, obserbahan mo din, kukunin ko na po yung susi ng motor para dali na siya sa doktor, sa ospital. And then after mga 5 minutes, sabi ko, ano, kamusta ka na? Medyo nagsasubside raw yung pain. Pero nung alas 10 ng gabi, ng December 23, ganun din yung kanyang nararamdaman. So, after 5 minutes daw, sumasakit na naman ng matindi. Kaya medyo natitiis niya. So, ngayon ang ginawa ko, sige, obserbahan mo pa. Then after another 5 minutes, tumayo siya. Okay. Wala na raw yung sakit ng tiyan niya, pero yung tagiliran at likod meron pa. Sabi ko, sige, obserbahan mo pa kasi para bago tayo pumunta ng Nagkaroon doktor. ng reaksyon, yung Opo. katawan niya sa loob. Then after another 5 minutes, totally wala na po siyang naramdam na pain. Any pain at all sa katawan niya. Sabi niya, ano itong pinainom mo sa akin? Milagro ba to? Sabi ko, wala ka kasing tiwala sa juice at saka sa Diyos. Sabi ko sa kanya. Iba yung Diyos na may likha at yung juice, Juice na nilikha. Okay, So okay. imagine mo, sabi ko, it's an emergency case. Talagang December 24, sana nagpasko kami or ilang days kami dun sa hospital, gumastos kami ng mahal. Pero just imagine, one bottle of One Ofty Juice which costs us 350 kasi kung hindi ka member. So imagine, yun lang. Tapos kinabukasan, pero pinagbaon ko siya ng isa pang juice, inihatid ko siya sa kanila. And then kinabukasan, pumunta siya dun sa amin. Dala na yung 3 anak niya. Parang walang nangyari. Okay. So, sabi ko, it's really amazing. So ako rin, meron din akong patutuo nung kasalukuyan pong nakikiramay kami, pagdadalamhati doon sa asawa ni Kapitan Glenn Evangelista sa Barangay San Jose kay Ma'am Leia, ni habang hindi pa po nililibing meron pong lingid sa kalaman ko, merong message sa cellphone ko na nangangailangan pala ng tulong ni Ofty Juice. Nabasa ko na lang sa bahay na ang sabi po doon Sir Jolly, baka naman po pwede po ninyong maibahagi at magkano ba yung gamot na itinitinda mo. Ganun pa nga yung sa akin So ngayon, nakuha ko na kagad yung ibig niyang sabihin na yung One Ofty Juice. Kasi nga, yung kanyang asawa ay nakaranas ng 15 days to 30 days ng pagsinok. Ang hirap nun, yung sinisinok ka. Yes.
na hindi, alumpihit ka, hindi mo alam kung anong inumin mo, ano yung dapat gawin, kung gugulating ka para mawala yung sinok. May mga ganung sabihan ng mga matatanda, ano. At hindi lamang po yon ang karanasan niya dahil ang dami na pong gamot na nainom niya. So ngayon bilang concern, kasi kakilala ko, kasi napakinggan niya sa atin pong programang Ispay ng Bayan, yung Optijuice kung anong pakinabang sa tao, dinalhan ko ng madaling araw, alauna, doon sa Christineville. Isang bote ang dala ko sa kanya at binigyan ko ng tawag na instruction si Ma'am Divine na kung paano dapat painumin niya si Kuya Larry. So madaling salita, nandun siya, ganun-ganon sa kama, hindi siya nakakatulog naman kasi hindi normal yung kanyang pag-ihi, hindi normal yung kanyang pagdumi. At the same time, sinisinok siya ng mula 15 days hanggang 30 days. Walang tigil sa kakasinok. Alam mo ang ginawa niya? Pagdating doon, pina-shake ko, pinalagyan ko ng tubig, tsaka pinainom ko siya. 3 takip lang Uminom siya 3 cup ng Optijuice. Nakatulog, madalit salita si Kuya Larry, kihado, ayan, buhay na patotoo yan. Nakatulog po siya. Nagising po siya ng alas 9 ng umaga. Tuwang-tuwa yung mag-ina. Kasi sa tagal, nakatulog ng mahimbing. So pinakiramdaman, hindi na po siya sinisunok. At bago mag-breakfast, pinainom ulit ng 3 takip. Tapos, pinakaramdam ulit. Hindi na po sinisinok. At pinakiramdaman po yon, gumanda po yung kanyang puso, yung kanyang paghinga. Nagnormal po ang kanyang pag-ihi at pagdumi. Pagdating po ng tanghalian, bago po siya na nanghalian, pinainom ulit ng 3 takip. Sa tulong po ng Panginoon, siyempre, knowledge and wisdom po ang binibigay po sa atin para natin piliin. Ngayon po ang nangyari, nag-pay in po si Ma'am Divine sa Mega Center ng Rodriguez, doon po sa may likod ng Robinson, at ng membro po sa Opti, at maintenance na po nila yung Optijuice sa ngayon. Wala bang palakpak dyan? Alam ko may palakpak tayo rito. Live na palakpak. Palakpakan natin ang gumagamit ng Optijuice sa buong Pilipinas, tumatangkilik sa Opti Marketing Incorporated. Ayan, talaga naman. Ma'am, ano ba yung patutuo mo? Ang patutuo mo sa Optijuice? Kasi alam ko mayroon ka rin sakit, Opo. Sa sarili ko naman po, habang pinapatry ko yung mister ko, natulungan talaga siya. Ako rin mismo po, natulungan po ako dahil ako po ay umiinom na po ako ng yung Perosulfate na pang anti-anemia. Nagkakaroon po ako lagi ng pagpapasa-pasa. Pag hindi po ako umiinom ng Perosulfate na anti-anemia, nahihilo po ako. Tapos meron din po ako sigmatism. Halos napakarami ko pong sakit. Hindi ko alam kung anong sakit pa ba ang meron ako. At saka nagdudugo po yung aking puwet. Pagka dumudumi po ako, halos baso-baso na po ang lumalabas Talaga? sa akin. Opo. At sa isang linggo po, minsan po 2 beses lang po ako nakakadumi. Ngayon po, kung ano-ano na po ang reseta na iniinom ko para lang po ako makadumi. Pero ganun pa rin po, wala rin pong pagbabago. Medyo parang nanghihina tuloy ako sa gamot na nireseta sa akin. Ngayon po, good news po, dahil sumasabay ako ng pag-inom ng Optijuice, maging ako po ay natulungan talaga. Nagulat na lang po ako at isa-isa po nawala yung aking mga karamdaman, hindi na po ako namamasa, at hindi na rin po ako ngayon nakasalamin. Dati po, mayroon po akong salamin. Pero po sa ngayon, wala na po akong salamin. At yung mga pasa-pasa ko po, wala na rin po yun. At yung pagdudumi ko po, naging normal. Tuwing kakain po ko, nagdudumi na po ako. At saka, napakasarap po niyang ilabas. Hindi katulad dati na halos namimilipit na po ako. Halos parang kambing lang po yung lumalabas sa akin. Kaya hirap na hirap ako. Yung pagdudumi mo? Yes po. Parang pero, bilog-bilog? Yes po. Tapos kakaunti lang. Ang dami kong kinakain pero kakaunti ang lumalabas. Mahina yung panunaw mo, madaling salita. Hindi ko po alam kung mahina ba ang panunaw ko. Basta't hindi ako nakakadumi. Maliliit yung lumalabas sa akin. Hindi naman po ako nagdadayariya. Pero yun po ang nagiging problema ko. Kaya minsan, one time na talagang yung sabi nga yung TB natin, nakabukas na yung pet ko. Hindi na talaga maikipot. Hindi ko na maibalik yung dumi. Yun po, doon po ako sinugod sa It's Avenue. 5 days po ako doon. Pero lumabas na lang din po ako kasi ang tagal po nakapila. Uupirahin sana ako pero hindi na po ako nakapaghintay. Kaya umuwi po ako sa amin. At yun, kung ano-anong herbal po ng mga nilalaga namin noon para lang po ako matulungan. Pero hirap po talaga. Pero good news nung dumating sa akin si Opti. Talagang malaking bagay po sa akin dahil
napakaginhawa na po ang pakiramdam ko ngayon. At yung mga karamdaman ko noon, halos nakalimutan ko na po. Dahil ngayon po, hindi na rin po nagdudugo yung aking puwet pag ako'y nagdudumi. O yan po ha. Buhay na po totoo yan mga kaibigan ko, mga minamahal po namin mga viewers. Kaya dito po sa programa po ng Ispay ng Bayan, pinahalagahan ang kalusugan ng bawat mamamsambayan ng Pilipino. Okay, natuklasan po natin ang off the juice, ha? At isa rin nga po ito sa parang magic lang ano. Pero ngayon Sir Eric, mayroon po tayong viewers katulad ng tumawag sa atin kanina, nasa Kalibo Aklan ha. Mayroon pong sakit na diabetes. Paliwanag mo nga kung ano ang kayang gawin ng Opti sa mga may sakit sa diabetes. Okay po. Ang ating pong One Opti Juice ay napakahusay po. Pero una, sabihin ko lang po, hindi po ito gamot. So, hindi po natin pwedeng sabihin gamot ito. This is a natural food supplement. Pero, ganun pa man, dahil nga natural siya, ang ating pong katawan natural din. Oh, tama. So, kaya nga, ang pinakamaganda po sa katawan natin ay natural din yung ating ititake, hindi po synthetic. Hindi naman po ako against sa mga gamot. Pero ang tanong lang po, di ba, natural po yung katawan natin, so dapat natural din yung ating ititake. Ito po mga prutas at gulay na napakataas ng antioxidants. So yun po yung nakakatulong para tumaas ang immune system natin at the same time, tanggalin po yung mga dumi na nandito sa katawan natin. So dahil po yung ating One Opti Juice ay meron siyang stevia, so hindi po siya, matamis siya pero wala siyang sugar. At the same time, yung pong ating buwa mera na ang ingredient niya, alam niyo po ba na research ko siya, ang number one po nakita ko na health benefits niya is helps cure AIDS. Ang AIDS po walang gamot. Kaya nga po, kung AIDS nga wala pong gamot pero natutulungan. Okay. How much more po yung yung coronavirus niyan, yung diabetes niyan, napakadali lang po niyan sa One Opti. Okay, so Sir Eric, yung sinasabi mong buwamera ay isa lang sa mga ingredients yan sa 15 gulay prutas na nakapaloob sa One Opti Juice. Tama po, isa lang po yan sa 15. Yan po. Gusto kong maiparinig po sa ating pong mga kababayan na isa lang po yan sa ingredients na nabanggit ni Sir Eric. Dahil nga po, meron pong 15 prutas at gulay na pinagsama-sama po sa loob po ng isang bote. Yan po, naging One Opti Juice. Na yan po ay meron pong daladalang 648,000 urak value na kapag ininom po natin sa ating pong katawan, yan po ang nagpapalakas sa ating pong mga immune system. Na hindi po tayo nahihirapan, hindi patuloy na pinalalakas, lalong-lalo na po dun sa mga hard worker, ano? Yung po maraming ginagawa. Pero ganun po man, samantala, magbabalita muna tayo. Mamaya po yung talakayan, magbabalita muna tayo. Samantala, ang taong sinisiyasat para sa infection ng nCoV ay umakyat na sa 284 ayon sa DOH, Department of Health. Ang bilang ng mga taong nasa ilalim ng pagsasiyasat, public people under of investigation, yan po para sa posibleng 2019 nobelang coronavirus 2019 nCoV infection ay umakyat sa 284. Inihayag ng Department of Health, DOH, nitong linggo, kahapon lang. Okay, 284 people under of information, 240 ang na-admit sa mga ospital, 15 tumanggi sa pagpasok, 24 ang pinakawalan habang 3 nasubok na positibo para sa virus. Mayroong 2 pagkamatay na may kaugnayan sa nCoV. Ang Metro Manila ay may pinakamataas na bilang ng Philippine people under of investigation sa may bilang na 108 o 108. Okay, ang 3 nakumpirma sa Pilipinas na mga kaso ng 2019 nCoV ay kasama ang 2 nasyonalistang Chino na may kasaysayan ng paglalakbay sa sentro ng pagsiklab ng Wuhan, China, at isang 14 taong gulang na lalaki, China, na naunang naging unang 2019 nCoV sa pagkamatay sa labas ng China. Ang unang pagkamatay ng Pilipinas ay may kaugnay sa 2019 nCoV ay isang
29 taong gulang na lalaki na Chino na nasa ilalim pa rin ng investigasyon para sa isang posibleng infection sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Ayan po, ayon po yan sa Department of Health. Kaya po, doon po sa mga kababayan po natin, wag na wag po tayo magbibigay ng mga maling impormasyon. Tayo po ay bumatay sa mga nasa bihasa, dalubhasa, lalong-lalo na po dito po sa pangunguna po ni Sec Doke ng Department of Health. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Presyo ng gasolina, diesel, kerosene, bababa hanggang Martes. Ang presyo ng pump ng petrolyo ay bumabati sa mga motorista sa linggong ito dahil hinihayag ng mga kumpanya ang isa pang pag-ikot ng rollbacks. Okay, maganda po ito kung ang ating po mga kerosene, mga gasolina ay bababa, lalong-lalo sa mga katulad nating mga motorista. Sir Eric, maganda ba to? Naku, napakaganda po. Ayan. Okay, ang magkahiwalay na mga advisory sinabi ng Philippine Shell Petroleum Corporation, ang Soil Philippines Incorporated, bawasan nila ang mga presyo sa bawat litro ng gasolina sa pamamagitan ng 0.30% diesel o PO 30-60% at kerosene ng 1.40. Yan po. Hindi ako sanay sa mga numero. Kasi lang pala kwenta eh. Mga point na yan. Pero ganun po man, ano ba 60% yan? Centavos po. Centavos yan. Tapos ito ay 140 centavos. Yun, 140 centavos. Ito 30 centavos naman yan. So yun po ang ibabawas sa per Per liter. Per liter. Kapag nagpo-full tank ka, malaking impact na, malaking discount na rin kumbaga sa ganon. Okay, mabuhay po ang presyo ng gasolina sa atin pong bansa. Dito po sa atin pong pinag-uusapan. Ayan. Ang Petrogas ay magpapatupad ng magkatulad na pagbabago hindi kasama ang kerosene na hindi dala nito. Magagawa ang mga pagbabago mamaya alas 6 ng umaga sa Martes, February 11 ayon sa pinakabagong datos na makakuha mula sa Department of Energy, DOE. Ang mga pagsasayos ng taon na tumayo sa isang nitong pagbabawas ng 285 numero naman bawat litro sa gasolina. At 390 para sa diesel at 444 para sa kerosene. Talaga naman. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Ang atin pong oras ay alas 10:50. Meron na po tayong nalalabi pang 10 minuto ng atin pong programa. Meron po tayong bigyan din po ng pansin, pasahero sa bus tinamaan ng bato sa muka. Kaya naman po, ingat-ingat po tayo sa lahat ng bumabiyahe. Dahil hindi po natin alam, may mga building dyan na ginagawa na nasa tuktok o lalong-lalo pa yung mga nasa gilid po ng mga highway. So kailangan po natin ingat-ingat maging yung pong mga nasa bus. Huwag po ninyong ilalabas ang inyong pong katawan, mga kamay. Kaya meron po ditong disgrasya. Sugatan ng isang lalaki nang bumagsak ang isang bato sa bus. Sakay niya at tinamaan siya sa ulo sa Alaminos, Laguna. Kawawa naman ito. Pinakita sa footage ng CCTV ang tao na nahulog sa isa sa mga upuan sa harap ng pasahero nang bigla siyang hinampas sa muka ng bato. Kumatok siya ng paligid sa epekto na kumapit sa kanyang ulo. Siguro talaga namang ang lakas ng impact nito pag sa ulo ang tinamaan. Sabi, pinakita rin sa footage ang iba pang mga pasahero na umepekto sa pagkalito at pagtataka habang ang driver ay huminto sa bus at nagmamadali sa labas. Siguro ito, patingin-tingin kung saan nanggaling yung bato. Kaya nga sabi po dito sa isang litrato ng bus ay nagpapakita ng isang butas sa isa sa mga bus kung saan lumipad ang bato sa bintana ng bus. Lumusot sa bintana ng bus. Ipinakita ng ulat ang biktima na may pinsala sa kanyang ulo ngunit hindi nakilala. Hindi rin magagamit ang iba pang mga detalye. Siyempre, yun na nga. Talaga namang disgrasya. Kaya dapat po sa mga payo po natin sa ating pumakabayan, ingat-ingat po tayo, saan man po tayo naroon, saan man po tayo bumabiyahe. Siyempre, kailangan po natin ang iba yung pag-ingat. Okay, tuloy-tuloy po. Madaliin po natin. Meron na lang po tayong 8 minuto. Atin pong mga viewers,
Dito tayo nagtapos kanina kay Sandy Ibanez. At Mary Joy Cordova Galon, good morning po sa inyo. Eugene Timugan, Tandoy Leonard, Richard Nadayaw, ang presidente po ng Radio Communication Montalban Chapter, Lawi Bukad, Mahusay Jackie, Marisa Mahusay, Rowie Jean Valenzuela. Yan, good morning po sa inyo. Thank you for watching po. At ganun po, nakikinig po si Ma'am Lourdes Blancy Fabricante. Hello Sir Charlie. Yan, good morning po sa inyo. Yan po sa Kasiglahan. Ayan po. RNMM ads? Ano ba? Mayroon po tayong 7 minutes, okay? Yan, 7 minutes na lang. At ititira natin yung 3 minutes. Mayroon pa dyan para sa atin pong mga pagbati. Sige po, bigyan po natin. Mahalin natin yung mga viewers po natin. Luzon, Visayas, Mindanao. Sige po. Binabati po namin si Eileen Grimaldo at si Anafi Bayugbog, taga Surigao po siya. At si Mercy Amante. Opo. At ang Team Masbate po, dyan si Kajuvi at sila Brad Kayong, yon mga Team Masbate, mga Optimians, binabati po namin kayo. At ang Team Sigal po, Team Sigal at ang mga Team DPSY at ang Team Eagles po, Coach Cesar. Okay. At si Sir Dudes sa Team Champion po, binabati po namin kayo. Ibig sabihin, umabot na pala ng Masbate ang Optijuice. Mainaga sa mga taga Masbate dyan, mula dyan sa San Jacinto, San Fernando, Batuan, Lagundi. Diyan sa mga taga Calabria, Uson, Divismak, Mandaon, Masbate, maayo na aga sa inyo tanan. One Optimians, marami pong salamat sa inyo pong paggamit ng Optijuice. Sir Eric, tuloy po ninyo. Meron pa tayong 55 minutes o 5 minutes. Itira natin yung 2 minutes sa prayer. Sige, samantalahin natin. So binabati ko po yung aming pinunong Spartan, si Sir Gab Castillo. Okay. Si Sir at saka sila sa Team Champion po, Sir Dudes Garcia. Okay. Si Coach Cesar Martirez para sa Team Eagle, si Coach Ramon Pacheco para sa Team Deepest Y. At saka po si Coach Jose Ventura para po sa Team Seagulls. At syempre po yung mga kasamahan ko po sa team ko, si Jeffrey Dairit, si Jonah May Golbe, at sila Jamie Lee, at saka marami pang iba. Lalo na po yung sa bataan ko, si Ma'am Lita Igana. Ayun. Ayan. Sige, tuloy-tuloy lang. Samantalahin natin. Meron pa po tayong 4 na minuto, 5 minuto sa atin pong nalalawibing oras. Siyempre po, ang inyo pong lingkod, Jolly Mahusay Tupas, ang inyo pong tagapagbalita, ang anchor host ng Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. At siyempre, patuloy po ninyong mapapanood at mapapakinggan tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, ganapong alas 10 po ng umaga. At marami pong salamat sa lahat ng sumusubaybay po sa ating pong programa Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, doon po sa Optijuice, doon po sa mga nagtatanong siyempre, akin pong ibinibigay sa inyo ang akin pong contact number. Dito po sa akin pong may bahay na si Marife Tupas, dahil isa rin po sa mga Optimians yan. Optimians yan si Marife Tupas, lalong-lalo po dyan sa bahagi po ng Kasiglahan. Baka meron po kayong mga order, tumawag lamang po kayo mag-text sa amin pong number 0907-413-3728. At syempre po ang atin pong Globe o TM 0926-945-1445. Kontakin lamang po ninyo, hanapin po ninyo si Ma'am Marife Tupas. Ayan po, magandang umaga po sa inyo, tuloy-tuloy. At ano yan po, pwede sabihin ang number po, nino po, number po ninyan. Number po ni Ma'am Shawnee, syempre po, 0912-536-3102. Yan pa, Yung po sa mga nakakilala po kay Ma'am Shawnee Ventura. Ayan, meron na po tayong nalawing 3 minuto po sa atin pong programa. At sa mga oras na ito, tayo po ay pansamantala na pong magpapaalam. At hindi po magiging successful, magiging matagumpay po ang ating pong programang Spy ng Bayan kung hindi po natin sasamahan na basbas ng panalangin at pagtitiwala sa ating Diyos. Kaya saan man po tayo naroon ngayon, igalang po natin ang presensya ng Diyos. Tayo po ay manalangin at ipagpasalamat po natin ang buong araw ng Lunes na tayo po ay gabayan ng ating pong Panginoon.
Dakilang Ama, marami pong salamat sa programang ito ng Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Dito lamang po sa nag-iisang himpilan na patuloy pong gumagabay sa amin. Walang iba po ang Radyo ng Masa Entertainment Net Radio sa pangunguna po ni Boss Ronald Bula at Ma'am Karen Granfil. Salamat po dakilang Diyos. Patuloy mo pong gabayan. Pangunahan mo po ang programang ito at gumamit ka pa ng mga tao para po makatulong sa mga pagsasaimpapwid, mga programa, mga sponsors ng aming pong programang Radyo ng Masa. Salamat po dakilang Diyos. Ngayon pong umaga, kasama na po namin idinadalangin namin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasama po ang aming pong mga kabinete at tagagawa ng batas sa aming pong bansa. Patuloy mo silang pagkaluban ng karunungan, kaalaman na nagmumula po sa inyo at gamitin mo sila, Panginoon, for public service na wala po silang kinikilingan, pinipiling tao pagdating po sa paglilingkod. Salamat po sa aming po mga congressman, governors, mga mayors sa bawat bayan. Kasama na po ang aming po mga kapulisan sa buong bansa, Regional Director, Chief PNP, ang aming pong Provincial Director, maging ang lahat ng COP sa kapulisan ng aming pong bansa. Gamitin mo sila, Panginoon, sa pagsugpo ng mga iligal, pagsugpo sa mga taong masasamang loob para po mapanatili ang kayusan, kaligtasan ng aming pong bayan, ang buong bansa. Salamat po ngayon pong umaga. Inaangkin na po namin ang katugunan sa aming pong panalangin at ito po ay hiniling po namin. Walang iba po kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Everybody says, Amen and Amen. Okay, marami pong salamat. Kami po ay magpapaalam na po. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Mabuhay po, Sir Eric, Ma'am Sonny. Magpapaalam na po tayo. Mabuhay, mabuhay. God bless. Bye-bye. Mabuhay po. At ang susunod po nating programa, welcome po. Wala po si Sir Johnny Pabon. Ang tabayan po natin ang programa ng aksyon at yaman ng taong bayan. At syempre po, tawag ng katotohanan patungo sa tunay na kaligtasan. Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio.